Si Patray ay isang world-class na chef na naghahangad na maging susunod na Willy Wonka. Gayunpaman, bago pa man niya maipakita ang kanyang pinakamasarap na panghimagas sa mundo, isang estatwa ng asukal ang bumagsak sa kanya at nagwakas sa kanyang karera. Ang huling hangarin ni Patray ay ang lumikha ng pinakamasarap na panghimagas sa mundo balang araw. Kaya, naawa sa kanya ang mga Diyos ng Isekai at muling nagkatawang tao bilang anak ng isang maharlika. Sa kanyang bagong buhay, ang kanyang amang si Kasirol ang pinuno ng isang maliit na nayon na gustong pumalit sa kanya si Patray balang araw. Ngunit sa halip na maging isang mabuting anak, ang ginawa ni Patray ay isipin ang lahat ng matatamis na hindi niya kayang gawin dahil kulang sa mapagkukunan ang kanyang nayon. Habang natatalo si Patray sa isa pang sparring session kasama ang kanyang ama, dumating ang kaibigan ni Kasirol. Sinabi niya kay Kasirol na ang kanilang nayon ay nasa panganib na atakehin ng isang grupo ng mga bandido sa loob ng susunod na 2 buwan, at naniniwala na ang kanilang pinakamahusay na aksyon ay ang mang-alap ng maraming kalalakihan hanggat maaari upang labanan ang mga bandidong ito. Gayunpaman, may iba pang plano si Kasirol. Kaya, napagpasyahan niyang gamitin si Patray bilang kanyang trump card. Iniuwi niya ito at kinausap ang kanyang asawang si Agnes tungkol sa kung paano niya pinaplanong pasailaliman si Patray sa isang seremonya ng pagpapabanal upang gisingin ang kanyang panloob na potensyal na mahika. Nag-aalala si Agnes dahil kadalasan ang seremonyang ito ay ginaganap kapag medyo matatanda na ang mga tao. Ngunit naramdaman na ni Kasirol ang pangunahing aura farm ni Patray, at gusto pa rin niyang ituloy ito. Nang gabing iyon, gumamit si Kasirol ng mahika ng teleportasyon upang dalhin si Patray sa kabisera at dinala siya sa simbahan kung saan sinalubong sila ng isang pari. Pinapasok niya si Patray sa loob, itinali siya sa isang upuan, at pinainom siya ng isang mahiwagang potion, na sinasabing nakakagising sa panloob na mana ng isang tao. Sa susunod na 3 araw, patuloy na naglalabas si Patray ng mana, na nakakagulat dahil karamihan sa mga tao ay hindi man lang tumatagal ng 1 araw. Nagagawa ito ni Patray nang hindi lubusang nababaliw dahil patuloy siyang gumagawa ng mga panghimagas na may mataas na kalidad sa kanyang isipan. Pagkatapos niyang magising, binibigkas ng pari ang isang spell sa kanya upang tuluyang mailabas ang kanyang mahika. Ngunit si Patray ay nagsimulang kuminang dahil ang kanyang potensyal sa mahika ay ganoon kataas. Hindi makapaniwala si Kasirol na ang kanyang walang kwentang anak ay naging kanyang gininto ang gansa mula pa noon. Kaya, binigyan niya ang pari ng pera para manahimik at iniuwi si Patray. Habang nasa daan, nagpasya si Patray na bumili ng ilang mansanas bilang gantimpala dahil sabik na siyang gumawa ng apple pie at naisip ang lahat ng mga trick na magagamit niya upang gumawa ng pulot, tubo, at lahat ng iba pang matatamis sa loob ng kanyang nayon. Kaya, habang pinapangarap niya ang kanyang pinapangarap na pabrika ng tsokolate, inakala ni Kasirol na gagawing kayamanan ni Patray ang kanyang mga gawain sa pamamagitan ng pagiging isang mahusay na mandirigmang salamangkero. Samantala, nagpasya ang pari na ang mga baryang pilak ay hindi sapat upang manahimik at ngumiti habang plano niyang ibuhos ang tsaa tungkol sa napakalaking reserba ng mana ni Patray. Pagkalipas ng 3 linggo, sinimulan ni Kasirol ang paghahanda sa kanyang nayon para sa pinaghihinalaang pag-atake ng mga bandido nang sabihin sa kanya ni Fui na isang kalapit na nayon ang inatake kamakailan lamang. Kaya, mas maaga kaysa sa inaasahan ang pagdating ng mga bandido sa kanilang nayon. Nang marinig ito, sinabihan ni Kasirol si Patray na ipaalam sa kanyang mga tauhan na sina Quintro at Glackage na maghanda agad. Sa kabilang banda, nanumpa si Patray na paprotektahan niya ang kanyang nayon dahil kailangan niya itong gawing lupain ng matatamis sa malapit na hinaharap. Nang araw na iyon, pinalikas ni Kasirol ang kanyang 2 mas maliliit na nayon at pinuno ng putik ang mga balon, umaasang may tutuon ang lahat ng kanyang puwersa sa gitnang nayon. Sa kabilang banda, tinipon ni Fui ang lahat ng mga lalaking mahahanap niya upang tulungan silang labanan ang mga bandido. Gayunpaman, alam ni Patray na lahat ng mga lalaking ito ay mga baguhan na may kasanayan sa pakikipaglaban na parang isang stick figure, kaya nagpasya siyang ayusin ang problemang ito ng mag-isa. Sakalang dumating sina Mark at Lomi, ang mga matalik na kaibigan ni Patray, at nagbiro tungkol sa kung paano sila magiging mga tauhan ni Patray sa hinaharap, tulad ng kanilang mga ama sa ama nito. Sawa na si Patray sa lahat ng kanilang sinasabi, kaya sinabihan niya silang 2 na maging kapaki-pakinabang at tipunin ang lahat ng katamtamang laki ng mga bato na mahahanap nila. Mabilis silang nag-usap,
At habang nagrereklamo si Mark tungkol sa kung gaano kasakit ang kanyang likod, tinawag siya ni Lomi na mahina kumpara kay Patry. Ikinatwira ni Mark na mas magaling siya kaysa sa kanya pagdating sa pisikal na labanan, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Lomi dahil kilalang nag-iilusyon si Mark. Nang sandaling iyon ay muling umatake ang kanyang dalulo at nakarinig siya ng mga boses ngunit hinayaan siya ni Lomi. Gayunpaman, nang mas malapitan niyang tingnan, lumabas na tama si Mark at ang mga bandido ay patungo na sa kanilang nayon. Mabilis na tumakbo pauwi ang dalawa at ibinalita ang balitang ito, ngunit natakot ang lahat ng taga-nayon nang malaman nilang malapit na silang maluto. Nang sandaling iyon, pumasok si Kasirol at binigyan ang kanyang mga tauhan ng isang mahaba at nakakabagot na motivational talk tungkol sa kung paano nila kailangang makipaglaban ng sama-sama kung ayaw nilang maging laruan nila. Habang binubuhay muli ng talumpating ito ang kanilang mga espiritu, ipinadala ni Kasirol si Cointreau sa kanluran at si Glakage sa silangang bahagi ng nayon habang siya ay kumukuha ng ilan at tumungo sa mga harapang linya. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang atakihin ang kalaban sa oras na hindi nila inaasahan. At dahil mas kilala nila ang lugar kaysa sa mga bandido, magiging kalamangan nila ang gabi. Bago siya umalis, sinabihan niya si Patry na alagaan ang kanyang nayon habang wala siya. Kaya, sinabihan ni Patry si Mark na magdala ng mensahe sa kanyang ama, si Cointreau, na hinihiling sa kanya na magpaputok ng mga palaso gamit ang apoy sa sandaling makalapit ang kalaban. Sinabihan niya si Lomi na sabihin kay Glakage, ang kanyang ama, na ihanda ang mga palaso na iyon at paputukin ang mga ito sa sandaling makalapit si Kasirol. Sinabi ni Mark na maaaring masaktan si Kasirol, ngunit sinabihan siya ni Patry na huwag maliitin ang nakatagong alpha male sa loob niya. Kalaunan, isinuot ni Patry ang kanyang kapa na Superman at sinabihan ang mga taga-nayon na magtipon habang plano niyang gamitin ang mga bata upang maglunsad ng isang sorpresa na pag-atake. Kasabay nito, nakapasok sina Kasirol at Fui sa kalaliman ng kagubatan kung saan ginamit ng huli ang kanyang mahiwagang mga mata upang obserbahan ang mga bandido mula sa malayo. Natuklasan niya na ang mga bandido ay mga dating miyembro ng kabalyeriya na malamang na isang propesyonal na gang na sanay sa pagnanakaw at pagsira sa maliliit na nayon. Bukod pa riyan, may kasama silang mga bihag mula sa ibang mga nayon at isang grupo ng humigit kumulang 60 miyembro. Kasabay nito, 2 bandido ang bumalik mula sa paggalugad sa 2 mas maliliit na nayon at ipinaalam sa kanilang pinuno ang tungkol sa mga balon na puno ng mga lupa. Nang ayanunsyo niya na aatakihin na nila ang pangunahing nayon, tumakbo sina Kasirol at Fui palabas ng mga palumpong at sinalakay ang mga bandido. Matapos silang mapaslang, nagpasya silang 2 na tumakas, ngunit sinundan sila ng mga bandido. Kahit na sinubukan silang pigilan ng pinuno, alam nilang nalalagay sila sa bitag, hindi nakinig ang mga talunan na iyon. Pagbalik sa nayon, narinig ni Glakage ang kanilang mga yabag, kaya pinaputok niya ang kanyang unang palaso at sinenyasan ang mga taga-nayon tungkol sa paparating na mga bandido. Kasabay nito, ginabayan nito sina Kasirol at Fui patungo sa nayon sa kadiliman, na nagpapaisip sa kanila na may niluluto si Patry kung madali niyang inilalantad ang lokasyon ng kanilang nayon sa kalaban. Totoo ito dahil sa sandaling dumaan ang kalaban sa hangganan ng kanilang nayon kasunod ni Kasirol, ginisa ni Patry ang kanilang mga ulo gamit ang mga batong may takip na apoy na pinakawalan ng mga kabataan gamit ang mga tirador. Nabunyag na si Patry ay may sapat na kamalayan sa pag-iisip upang malaman na ang ikatlong antas na pag-atake na ito ay hindi magpapabagsak sa buong gang. Ngunit naniniwala siya na sapat na ito upang masira ang kanilang pormasayon at hayaan ang kanyang ama na magkaroon ng kalamangan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Patry ay ang pinuno ng grupo, na umiwas sa lahat ng mga batong ito at umakyat sa pader ng kanilang nayon, kasunod ang kanyang hukbo ng mga bandido. Mabilis siyang tumawid at pinabagsak ang mga gustong maging mandirigma ng nayon, sinasabi sa kanila kung sino ang boss. Habang hinahamon niya ang mga taga-nayon na lumapit sa kanya, dumating si Glakage at nagsimula ang labanan. Samantala, habang patuloy na binabato ng maliliit na lalaki ang mga bandido, isa sa kanila ang nasunog sa ulo, na ikinagalit ng kanilang pinuno. Sinubukan niyang atakihin ang mga bata sa matinding galit, ngunit pinrotektahan sila ni Patry at nasugatan bilang resulta. Mabilis na ginamit ng pinuno ang pagkakataong ito upang gawing bihag si Patry, na naging dahilan upang hindi magamit sina Glakage at Cointreau.
Nang sandaling iyon, napansin ni Patray ang lalaking may sunog na noo at sa wakas ay inilantad ang kanyang bagong nakuha na mahika, na ginagaya ang sugat sa iba pang mga bandido, kasama na ang pinuno. Habang nag-aalab ang kanilang mga ulo, bawat isa sa kanila ay lumuhad na parang mga sertipikadong talunan, habang si Patray ay nagsermon sa kanila kung paano dapat lamang silang lumaban sa mga taong kasing laki nila. Tinapos ni Mark ang kanyang monologo sa pamamagitan ng paghagis ng isang huling bato sa bandido at pagtatapos ng kanyang maliit na arko ng kontrabida. Pagkatapos ng labanan, isa sa mga gwardya ang nagulat kay Agnes, ipinaalam sa kanya ang kanilang maluwalhating tagumpay. Bagamat ito ay kamanghamanghang balita, nanatili siyang nag-aalala tungkol sa kanyang anak at asawa, at nagtatanong tungkol sa kanilang kapakanan. Nang malaman ni Agnes ang tungkol sa nasugatang braso ni Patray, lumuhad siya, marahil ay medyo labis na madrama. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng gwardya na sila ay buo at babalik sa bahay sa lalong madaling panahon. Samantala, abala si Patray sa pamamahagi ng mga kalakal na kanilang napanalunan sa digmaan, at hinahati ang mga rasyon ng pantay sa iba't ibang nayon. Pagkalipas ng ilang panahon, ang mga bilanggo na nabihag sa digmaan ay ipinadala sa isang kalapit na nayon, habang si Kasirol ay abala sa pagbibigay-pugay sa kanyang mga sundalo para sa kanilang magiting na pagsisikap sa labanan. Bagamat inaasahan ng mga sundalo ang isang malaking piging bilang gantimpala sa pagsasapanganib ng kanilang buhay, napilitan silang magalang ng ngumiti habang tinatanggap ang kanilang mga piraso at ekstrang barya habang medyo nasasawi sa loob. Sina Mark at Lomi ay ginantimpalaan ng isang sako ng sebada at 2 espada, ngunit ang kanilang mga pamilya ay natutuwa na sila ay nakabalik ng maayos at buhay. Ang nayon ay umuugong sa kasabikan pagkatapos ng kanilang tagumpay, at lahat ay pumupuri kay Patray para sa kanyang matalinong pamumuno sa labanan. Nagdaos sila ng isang salo-salo upang ipagdiwang kung saan ang mga matatanda ay lubos na nag-iinom habang si Patray at ang kanyang mga kaibigan ay iniinom na lamang ang simpleng gatas. Ang pagkakita sa mga pagdiriwang ay talagang nagpapaisip sa kanya na maghurno ng ilang matatamis na pagkain, ngunit napagtanto ni Patray na kulang pa rin siya sa ilang mahahalagang sangkap tulad ng kanela. Nang hapong iyon, nagsimulang makaramdam ng pagmamayabang si Mark, na iminungkahi kay Lomi na dapat nilang suriin ang mga bihag na bilanggo upang matiyak na sila ay pinaparusahan para sa kanilang mga krimen. Gayunpaman, nang pumunta sila sa kamalig kung saan sila ikinulong, sinabihan sila ng mga gwardya na umalis, minamaliit sila dahil sa kanilang edad. Nasaktan nito ang ego ni Mark, at nakaisip siya ng plano para ilihis ang atensyon ng mga gwardya, sinamantala ang pagkakataong iyon para palihim na pumasok. Ang kamalig ay parang palabas sa isang pelikulang horror na may mga mapanganib na kriminal na nakatali sa bawat sulok. Tinutukso sila ni Mark, pinagtatawanan ang kanilang pagkatalo at ang kanilang desperadong sitwasyon. Isa sa mga kriminal na ito ang tumawag kay Mark, tinanong siya tungkol sa kanyang espada, at isiniwalat na orihinal itong pagmamayari niya. Nangako ang bilanggo na tuturuan siya kung paano ito gamitin ng maayos, sinasabing ang espada ay talagang may mga mahiwagang kakayahan, ngunit maipapakita lamang niya ang spell kung lalapit si Mark sa kanya. Si Lomi lamang ang may gumaganang utak habang binabalaan niya ang kanyang talunan na kaibigan na huwag makinig sa malinaw na pain ng mga kriminal. Gayunpaman, na-hypnotize si Mark sa pagbanggit ng mahika, at unti-unti siyang lumapit sa kanya, hindi na malaya na lumuwag na ang mga lubod na gumagapos sa lalaki. Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaki habang inagaw niya ang espada mula kay Mark, tumayo, at inihampas ito na parang baliw. Natapos si Lomi sa isang malalim na hiwa sa katawan nito, dumudugo ng husto at bumagsak sa lupa. Samantala, pinigilan si Mark ng pinalayang bilanggo nang mapagtanto niya na ang kanyang labis na kumpiyansa ang naglagay sa kanila sa isang malaking problema. Agad na iniulat ng isa sa mga gwardya ang balitang ito kay Patray, na labis na nag-aalala para sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Samantala, banihag ng baliw na lalaki si Mark, pinagbantaan na hihiwain ang kanyang leeg kung may lalapit sa kanya. Nagmakaawa ang kanyang mga kakampi na palayain din sila. Ngunit ang makasariling baliw ay tanging ang kanyang sariling kalayaan lamang ang inaalala. Nang sandaling iyon, ninakaw niya ang isang kabayo at isinama si Mark, at tumakas sa bilis ng liwanag. Ilang sandali pa, dumating si Patray sa pinangyarihan at nakitang duguan si Lomi, at agad siyang nagayos para madala ito sa pinakamalapit na manggagamot.
Samantala, sumakay si Patray sa isang kabayo at hinabol ang nakatakas na bilanggo, umaasang mahuli ito bago pa man masaktan si Mark. Sa kanyang paglalakbay, nag-isip si Patray ng mga ideya para talunin ang kanyang kalaban, naalala na ang mga patibong na inilagay nila sa mga bundok ay dapat pa ring nakataas, na tiyak na magpapabagal sa lalaki. Naisip niya ang sinasadyang sakta ng lalaki at pagkatapos ay gamitin ang kanyang replication spell para idulot ang parehong sugat sa kanya. Gayunpaman, ang taktikang ito ay may kaakibat na malaking panganib na malubha ang kanyang pinsala, na magiging dahilan upang hindi niya magamit ang kanyang spell sa simula pa lang. Pagbalik sa nayon, galit na galit si Kasirol sa mga talunan na gwardya dahil sa pagiging walang silbi sa kanilang iisang trabaho. Nagpasya siyang habulin si Patray mismo habang hinihiling kay Fuwi na manatili at hikayatin ang mga taga-nayon na maniwala na kontrolado na ang lahat. Samantala, ang bilanggo ay natamba ng patihaya sa putik matapos matamba ang kanyang kabayo sa isang bitag. Naabutan ni Patray ang lalaki sa isang tunggalian. Naalala niya ang lahat ng mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama at sinisikap niyang ipatupad ang mga ito sa laban na ito. Gayunpaman, alam ng kanyang kalaban ang kanyang replication magic at balak lamang umatake kapag ito ay garantisadong knockout. Patuloy na nagbabanggaan ng espada ang dalawa, ngunit nagmakaawa si Mark kay Patray na umatras, na nakokonsensya sa paglalagay ng isa pang kaibigan sa gulo. Gayunpaman, si Patray ay tapat sa kanyang mga matalik na kaibigan, na ipinapaalala sa kanya na may responsibilidad din siyang ipagtanggol ang kanyang magiging tinyente gamit ang kanyang buhay. Sa huli, tinamaan ng lalaki ang espada ni Patray ng napakalakas kaya nabasag ito sa dalawa, at napagtanto niyang luto na pala siya. Maya-maya, natagpuan ni Fuwi ang mga basag na piraso ng espada, at agad niya itong nakilala. Akala niya ay dinaig na ng bilanggo ang kanilang minamahal na Patray. Ngunit nang makauwi siya upang ihatid ang malungkot na balita, natagpuan niya si Patray sa kandanggan ng kanyang ina, ligtas at maayos. Bagamat nakahinga ng maluwag si Kasirol na nakabalik na ang kanyang anak, sinermonan pa rin niya ito at hiniling na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ikinwento sa kanya ni Patray ang tungkol sa kanyang kakayahang magkopya, na sinasabing kinopya niya ang spell ni Kasirol para iligtas si Mark at ang kanyang sarili. Nag-aalala si Kasirol na si Patray ang magiging pangunahing target ng mga kaaway kung malalaman nila ang tungkol sa kanyang kasanayan, kaya pinagbawalan niya itong pag-usapan. Kinabukasan, kinaladkad ni Patray si Mark upang bisitahin si Lomi, ngunit nalaman niyang gumagaling na ito ng maayos. Napaluhod si Mark dahil sa bigat ng pagkakasala, at nagmakaawa kay Lomi na patawarin siya. Samantala, abala si Patray sa kusina sa pagluluto ng apple pie mula sa simula. Nang iharap niya ang bagong lutong panghimagas sa kanyang mga kaibigan, nakalimutan nila ang lahat ng kanilang mga problema at nilagok ang pie, pinuri ang kasanayan ni Patray sa pagluluto. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang tatay ni Lomi na si Glackage, at sigurado si Mark na malapit na siyang sakalin. Gayunpaman, lumabas na isa siyang mabait na tao habang nagbibiro siya tungkol sa pagpapapakasal kay Lomi kay Marcus bilang bayad sa pananakit dito. Ang makita ang lahat na masayang kumakain ng kanyang pie ay nagpaalala kay Patray ng kanyang nakaraang buhay habang napagtanto niya na ang mga matatamis ay may paraan upang magdulot ng kagalakan kahit sa pinakamadilim na panahon. Pagkalipas ng ilang araw, isang emergency meeting ang ipinatawag upang talakayin ang kasalukuyang kalagayang pinansyal ng nayon, na mukhang medyo malungkot. Inihayag ni Fuwi na malapit na silang malugi dahil ang gastos sa pagkukumpuni ng pinsalang ginawa ng mga bandido ay napatunayang napakalaki. Karamihan sa mga pondo mula sa kanilang kaban ng bayan ay ginagamit upang muling buksan ang mga balon, ayusin ang mga nasirang gusali, at suportahan ang mga sibilyan. Hiniling ni Patray kay Kasirol na humingi ng pera sa kanyang mga magulang, ngunit isiniwalat niya na pinutol na niya ang lahat ng ugnayan sa kanyang pamilya. Pinag-isipan nilang humingi ng pautang sa mga maharlika, ngunit ang mataas na interest rate ay natakot sila. Nang umagang iyon, nagpatawag si Patray ng isang pagpupulong kasama ang kanyang sariling mga kaibigan, nag-iisip ng mga ideya kung paano maiahon ang kanilang nayon mula sa panahong ito ng kahirapan. Naisip nilang palawakin ang kanilang mga bukid upang kumita ng dagdag na pera sa pamamagitan ng agrikultura, ngunit mangangailangan iyon ng mas maraming pera at tauhan, na pinaghihirapan na nila. Iminungkahi ni Lomi na magsimula ng negosyo ng apple pie si Patray gayong ang totoo ay gusto lang niyang kainin ang mga matatamis na pagkain.
Iminungkahi ni Mark na simulan niyang magturo ng mahika sa iba na tiyak na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya. Sa totoo lang, nahuhumaling si Mark sa pag-aaral ng mahika mismo at desperado siyang matutunan ito kay Patry. Hiniling niya kay Patry na ipakita ang replication spell na ginamit niya kanina. Kaya, hiniling ni Patry sa kanila na gumuhit sa lupa gamit ang isang stick. Ginamit ni Mark ang kanyang panloob na Da Vinci upang makabuo ng isang pangit na drawing ng isang butiki at isang wizard habang si Lomi ay gumuhit ng isang mansanas at isang pie. Nag-iisip pa rin ang kanyang isip tungkol sa panghimagas. Sa wakas, ginamit ni Patry ang kanyang espesyal na spell upang kopyahin ang mga drawing mula sa lupa papunta sa kanilang mga kamay. At kapwa sina Mark at Lomi ay labis na humanga. Tinanong siya ni Lomi kung sa halip na manggopya ng mga drawing, pwede ba siyang kumuha ng mga bagay mula sa totoong buhay at kopyahin ang mga ito sa papel, na ikinatawa ni Mark habang pinagtatawanan ang kalokohan nitong ideya. Gayunpaman, tila nagustuhan ni Patry ang mungkahing ito dahil nagbigay ito sa kanya ng isa pang magandang ideya. Pinasalamatan niya ang kanyang mga kaibigan sa pagtulong sa kanya, kahit na wala silang silbi sa buong panahong ito. Habang tumatakbo siya pauwi upang ibahagi ang kanyang ideya sa kanyang ama, si Patry ay padalos-dalos na pumasok sa loob, ikinukwento sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang henyong plano, at inaangkin ang lahat ng kredito para sa kanyang sarili. Ang kanyang ideya ay umiikot sa konsepto ng arranged marriage, na medyo kakaiba dahil ang mga maharlikang pamilya ay kailangang maglakbay ng malayo upang ipakilala ang kanilang mga anak sa ibang mga maharlikang pamilya at gumawa ng mga pagsasaayos para sa kasal. Ang buong pagsubok ay maaaring maging medyo magastos. Bukod dito, dahil naghahanap na si Casirol ng angkop na asawa para sa kanyang anak na babae, naaangkop din ito sa kanya. Humugot si Patry ng isang tabla at ginamit ang kanyang replication magic, na lumikha ng halos magkaparehong imahe ng kanyang ina sa tabla. Namangha ang lahat sa detalyadong drawing at isiniwalat ni Patry na sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga larawang ito sa tabla, maipagmamalaki ng mga magulang ang kanilang mga anak nang hindi na kailangang isama sila, na lubos na magpapabilis sa proseso ng paghahanap ng mga kapareha. Samantala, hindi nakikinig si Agnes kahit isang salita dahil mas nag-aalala siya tungkol sa mga kulubot na tumpak na nakuhanan ng larawan. Bagamat lahat ay sumasang-ayon, nag-aalala pa rin sila tungkol sa paglalantad ng mga kapangyarihan ni Patry sa buong publiko. Gayunpaman, naniniwala si Patry na kung makikita lamang ng publiko ang kanyang larawan na lumilikha ng mahika, maaaring maniwala sila na ito lang ang kaya niyang gawin, na magiging pabor sa kanya. Nang matapos ang kanilang pagpupulong, agad na nagtungo sina Patry at Casirol sa kabisera, ang Rizvale, upang makipagkita sa maharlikang pamilya roon. Sa kabisera, inaasahan ni Brioche ang kanilang pagdating, ngunit medyo naghihinala siya sa kanilang mga motibo. Ipinakilala ni Casirol ang kanyang sarili at ang kanyang anak, na nasa kanyang pinakamagandang pag-uugali. Inalok ang mga bisita ng bagong timplang tsaa na may kasamang iba't ibang uri ng matatamis na itinuturing ni Patry na lubos na kasiya siya. Gayunpaman, lahat ng kanyang kagalakan ay nauubos sa sandaling matikman niya ang mga cookies dahil ang lasa ng mga ito ay parang basura na may maraming asukal. Nagulat si Brioche sa reaksyong ito dahil sanay na siya sa mga taong bumubula ang bibig sa ibabaw ng kanyang mga panghimagas. Nang sandaling iyon, ikinwento sa kanya ni Casirol ang kanilang pakikipaglaban sa mga bandido at ang kanilang mga pagsisikap na ibalik ang dating kaluwalhatian ng mga nayon. Sinigurado niyang itampok ang papel ni Patry sa lahat ng ito dahil gumanap siya ng mahalagang papel sa paglinang ng tigang na lupain. Nagkamali si Brioche sa pamamagitan ng pag-uusap kay Patry habang siya ay direktang nasa kanyang patibong at binigyan siya ng pagkakataong simulan ang kanyang talumpati. Ipinaalam sa kanya ni Patry ang mga kamakailang pag-atake ng mga bandido, na ipinaalala sa kanya na ang mga bandido ay nagmula sa Ritzville. Ipinakita pa niya ang mga espadang dala nila bilang patunay, na malinaw na may simbolo ng marangal na pamilya. Mahusay na nakipagtawaran si Patry, humihingi ng kabayaran para sa pinsalang nagawa sa kanyang nayon, at magalang na nagbanta na ipapaalam sa hari kung hindi ito magbabayad. Pagkatapos ng mahabang negosasyon, sa wakas ay pumayag si Brioche na bayaran sila ng 100 gintong barya bilang damage control, hiniling sa kanila na manahimik at huwag ipaalam sa hari ang tungkol sa mga tulisang ito. Habang paalis na sila,
hindi maiwasan ni Brioche na aminin kung gaano siya humanga sa katalinuhan ni Patray, at tinanong niya ito kung bakit hindi nito nagustuhan ang kanyang mga panghimagas. Hayagan na inamin ni Patray na masyadong matamis ang mga panghimagas at dapat siyang magpigil ng asukal pagdating sa kanyang mga panghimagas. Bago pa mabawi ni Brioche ang kanyang ginto, pinagaan ni Casirol ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpalo sa ulo ng kanyang anak, na ipinaalala sa kanya na manatiling magalang. Bilang paghingi ng tawad, binigyan ni Patray si Brioche ng isang larawan niya na nakaprint sa isang panyo, na siyang nagtagumpay at nagpasaya sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, inimbitahan sina Casirol at Patray sa isang piging na inorganisa ng pinuno ng hukbo, na ipinagdiriwang ang pagtanda ng kanyang anak na si Iskwol. Sa kabila ng legal na pagiging adulto, si Iskwol ay kinakabahan sa harap ng kanyang huwaran, si Casirol, na matagal na niyang hinahangahan. Sinabihan siya ng kanyang ama na mag-mature at kumilos na parang isang lalaki, na sa wakas ay nagpabalik sa kanyang katinoan habang nakikipag-usap siya kay Patray. Pagkatapos ng ilang maliliit na pag-uusap, tinanong ng pinuno si Patray kung mayroon ba siyang kakaibang mahiwagang kakayahan. Ang tanong na ito ang naging pinakamalaking pagkakamali ng pinuno, dahil ito ang perpektong pambungad para maisakatuparan ni Patray ang kanyang plano. Kumuha siya ng isang piraso ng tela at ginamit ang kanyang mahika ng pagkopya upang lumikha ng larawan ng isang babae dito. Bagamat labis na nasisiyahan ang pinuno sa pagtingin sa magandang babae, iniisip niya kung angkop ba ang paggawa ng ganitong gawain sa ganitong pampublikong lugar. Ipinaliwanag ni Patray na ang babae ay talagang pinangalanang Lady Petra, ang anak na babae ng isang marangal na lalaki sa isang kalapit na nayon. Dahil sa patuloy na tunggalian at mataas na tensyon sa politika, hindi nakakadalaw si Petra sa sinuman sa labas ng lungsod. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nagdalaga na rin siya at naghahanap ng mapapangasawa, kaya tinanong ni Patray si Iskwol kung interesado ito. Samantala, si Iskwol ay nagbubula sa bibig simula nang makita niya si Petra. Kaya, muntik na siyang masawi nang marinig niya na maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang babae na ito para sa kanyang sarili. Sa katotohanan, ang pinuno ng nayon ay naghahanap ng tulong mula sa mga kalapit na nayon, at ang pagpapakasal kay Petra sa anak ng pinuno ng hukbo ay tiyak na magbibigay sa kanila ng kalamangan sa digmaan. Sa ganitong paraan, kumita si Patray gamit ang kanyang replication magic habang tinutulungan ang isang desperadong nayon at kumikilos din bilang isang henyo na matchmaker. Ang pinuno mismo ay labis na humanga sa mga kasanayan ni Patray sa gaslighting kaya pumayag pa siyang bisitahin ang nayon ni Lady Petra at pangasiwaan ang kasal. Maya-maya, nilapitan ni Iskwol si Patray, kinulit siya ng mga tanong tungkol kay Petra, sinusubukang mang-alap ng maraming impormasyon hanggat maaari upang mapabilib ang kanyang magiging asawa. Ipinaalam sa kanya ni Patray na tila gustong-gusto niya ang mga matatamis na ginawa niya para sa kanya, nalilibang at inilalahad ang lahat ng mga detalye ng nerd kung paano niya inihurno ang bawat item. Ibinalik siya ni Iskwol sa tamang landas, sinasabing mayroon siyang napakahalagang pabor na hihingin sa kanya. Inilabas niya ang drawing ni Petra at hiniling kay Patray na gumawa ng ilang maliliit na pagsasaayos dito, kabilang ang pagpapalaki ng kanyang asset at pagbibigay sa kanya ng ilang plastic surgery. Inikat ni Patray ang kanyang mga mata, na pagtanto na ang mga lalaki ay palaging magiging mga talunan, kahit saang mundo sila nagmula. Ang mag-ama ay umuwi pagkatapos maglaro ng matchmaker, kung saan ang mga taga-nayon ay nagsasaya sa muling pagtatayo ng kanilang mga bahay at pagbawi ng kanilang lupain. Dahil sa kabutihang loob ni Casirol, ang mga taga-nayon ay palaging busog at binibigyan ng lahat ng mga mapagkukunang kailangan nila upang mamuhay ng komportable habang si Casirol mismo ay nahihirapang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Isang hapon, pumasok si Patray sa kanyang opisina dala ang dalawang sulat, na nagpapakita na ang mga ito ay mula sa mga pamilya ni Petra at Iskwol. Tuwang-tuwa silang malaman na opisyal ng engaged ang dalawa at nakatakda silang ikasal sa loob ng ilang araw. Bilang pasasalamat sa paglahok ni Patray, parehong pamilya ang nagpadala ng malaking halaga ng pera. Naniniwala si Patray na makatwiran ito para sa dami ng oras na ginugol niya sa pagkuha ng litrato ni Petra na papayagan ito. Sa kanyang liham, nagdagdag din ang tatay ni Petra ng ilang dagdag na ginto, hinihiling kay Casirol na magbigay ng karagdagang seguridad sa kanyang anak na babae habang naglalakbay ito patungo sa kabisera para sa kasal. Ito ay dahil kapag ang balita ng kanilang pagsasama ay nakarating sa publiko,
Tiyak na may ilang matatandang lalaki na iiyak sa kasal, lalo na mula sa kalapit na nayon na kanilang may alitan. Nagbibigay si Casirol ng isang kwento tungkol sa kilalang-kilalang kalapit na nayon na ito, na sa katunayan ay isang grupo na nagbabalat kayo bilang isang inosenteng organisasyon na nanatiling neutral. Gayunpaman, ang grupong ito ay patuloy na nangangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karibal at umaakyat sa hagdan ng politika sa pamamagitan ng paglalaro ng marumi habang palaging lumalabas na walang alam. Napagtanto ni Patray na ang pagpapanatiling ligtas ni Petra ay magiging isang mahirap na hamon dahil maaari siyang saktan ng daan-daang mga asasin na inupahan upang palihim na wakasan ang kanyang buhay. Dito niya naaalala ang silid ng pagpapabanal, isang makapal na pader at mataas na gusali na walang mga bintana at iisa lamang ang pasukan. Ang silid ay ginagamit para sa mga ritual ng paglilinis at mga layunin ng pagmumuni-muni. Dahil ito ay ganap na hiwalay sa labas ng mundo, ito ang magiging perpektong lugar upang ikulong si Petra hanggang sa kailanganin siyang palabasin. Bagamat ang planong ito ay parang ituring si Petra na parang isang maruming aso na nakakulong sa isang hola, pinaganda ito ni Patray sa paraang naniniwala ang lahat na siya ay isang henyo. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita sina Casirol at Patray sa ama ni Petra, si Haberek, na nalilito kung bakit ang isang batang lalaki na kasing edad niya ay nandito na nagtatanggol sa kanyang minamahal na maliit na anak na babae. Nagsinungaling si Casirol at sinabi sa kanya na sinasamahan lamang siya ni Patray upang magkaroon si Petra ng isang taong kasing edad niya na makakausap. Itinatago ang katotohanan na si Patray ang nakaisip ng buong planong ito sa simula pa lang. Naupo silang lahat sa loob ng karwahe kung saan sinalubong nina Petra at ng kanyang kapatid na si Licorice ang kanilang mga kasama. Natuwa si Petra sa mga cookies na inihurno ni Patray para sa kanya, kaya nangako siyang gagawa pa siya ng mas maraming matatamis bilang regalo sa kasal. Sa wakas ay isiniwalat ni Patray ang kanyang malaking plano, na kinabibilangan ng ligtas na pagsama kay Petra diretso sa puso ng teritoryo ng kaaway sa loob ng silid ng pagpapabanal ng simbahan. Mula roon, ay teleport siya ni Casirol sa ibang silid na matatagpuan sa kabisera kung saan siya ay mananatiling mahigpit na binabantayan hanggang sa ianunsyo ang kanyang kasal. Ang planong ito ay dapat gumana ng perpekto dahil mag-aaksaya ng oras ang mga asasin sa pagsisikap na makarating kay Petra sa loob ng silid ng kaaway habang siya ay teleport sa isang silid na napakalayo. Kalaunan, pagpasok pa lang nila sa nayon, naramdaman nilang may nagmamasid sa kanila. Kaya, hiniling ni Haberek kay Casirol na panatilihing ligtas ang kanyang anak na babae. Sa sandaling lumabas ang mga lalaki sa kanilang mga karwahe, agad silang inambos ng isang grupo ng mga mersenaryo na nag-iispada sa kanila mula sa lahat ng anggulo. Ginamit ni Casirol at Patray ang lahat ng kanilang kasanayan sa pakikipaglaban, mahusay na nilabanan ang mga kalaban hanggang sa matakot sila at umatras. Samantala, ang mga babae sa loob ay parang nakakita ng multo. Nanginginig sa takot, mabilis silang sinamahan sa silid kung saan sila bumaba sa ilang palapag patungo sa madilim na silong. Sa buong paglalakbay na ito, binigyan ni Patray ng karagdagang atensyon si Licorice, pinupuri at patuloy na pinapanatag siya, na siyang dahilan kung bakit nagkagusto siya rito. Lumalabas na nagtatampo si Licorice nitong mga nakaraang araw, simula nang malaman niya ang tungkol sa kasal ng kanyang kapatid. Naiinggit siya sa kanyang kagandahan at naniniwalang napili si Petra bilang asawa dahil mas malaki ang kanyang mga asset kaysa sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nasa tugatog ang kanyang pag-uugali kay Patray, hindi pinapansin ang mga pagtatangka nitong makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kalokohang ito, nagpapakita lamang si Patray ng kabaitan sa kanya, ginagabayan siya sa madilim na hagdanan at pinuprotektahan siya gamit ang kanyang buhay. Ang kabaitang ito ay nagparamdam sa kanya ng pagkakasala, at sa wakas ay iniwan niya ang malamig na saloobin. Maya-maya, narating nila ang ilalim ng silid kung saan ang mga tripulante ay nakatayo ng pabilog at magkahawak kamay. Nagsimulang magsabi ng isang spell si Casirol, na ikinulong ang buong squad sa isang teleportation portal. Sa isang kisap mata, natagpuan nila ang kanilang sarili sa kabisera ng lungsod sa loob ng isang maliwanag na simbahan. Samantala, sa isang kalapit na nayon, isang masamang duke ang nagpaplano ng pagdukot kay Petra. Habang tinatawag niya ang isang grupo ng mga mersenaryo upang gawin ang kanyang utos. Nang malaman ng mga tulisan na ang kailangan lang nilang gawin ay dukutin ang isang random na babae, agad silang naghinala,
alam na ang babae ay tiyak na isang espesyal na tao. Malugod pa ring tinatanggap ng kanilang boss ang misyon, tiwala na magagawa ito ng kanyang team ng may lubos na kadalian. Sa labas ng mansyon ng Duke, nagteorya ang tulisan na boss na malamang na gusto ng Duke na dukutin si Petra upang mamaya ay akuan niya ang kredito sa pagsajip sa kanya at hingin ang kamay nito sa kasal. Kinabukasan ng umaga, lahat ay nasa sabik para sa kasal habang si Petra ay kinakabahan sa pagpasok sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ipinaalala sa kanya ni Patray kung gaano kagwapo si Iskol, na siyang tanging kailangan ni Petra sa kanyang lalaki. Nang sandaling iyon, ipinaalam kay Kasirol ng kanyang mga tauhan na ang mga tao mula sa mga karibal na nayon ay nabalitaan na ang kasal at ang kabisera ay malapit ng mapuno ng mga kaaway. Samantala, napansin ni Kasirol na si Licorice ay mukhang nalulumbay ng araw na iyon, kaya hiniling niya kay Patray na bigyan siya ng kaunting atensyon. Lumapit si Patray sa kanya at inalok na ihatid siya sa guest room habang si Fui ay patuloy na nagbibitiw ng mga hindi naaangkop na salita, pinapayuhan si Patray na huwag pumasok sa anumang maruming gawain sa guest room. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Petra ang seremonya ng pagpapabanal at lumabas ng simbahan kung saan nakita niya ang isang labis na dramatikong hukbo na naghihintay na ihatid siya. Sumakay siya sa kanyang karwahe at naglakad upang sa wakas ay makatagpo ang kanyang asawa habang si Kasirol ay abala sa pag-scan sa karamihan para sa anumang kaina-hinalang tao. Pagbalik sa loob ng mansyon, kahit na magkasama sina Patray at Licorice, wala silang pagkakataong gumawa ng kahit ano dahil nakadikit sa kanyang tabi ang katulong ni Licorice. Wala siyang ganang gumalaw at patuloy na nakatayo na parang talunan, kaya naman napaka-awkward para kay Patray na makipag-usap kay Licorice. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng isang malakas na tunog, ngunit natuklasan nilang kumikinang ang lupa sa ilalim nila. Maya-maya, isang higanteng butas ang nagpakita sa ilalim ni Patray at Licorice, dahilan para mahulog sila sa kalaliman habang sumisigaw sa takot ang katulong. Maya-maya, narinig ni Kasirol ang ingay na nagmumula sa guest room at nagmamadaling pumasok, nakatitig sa perpektong bilog na butas sa gitna ng silid. Nang malaman niyang nahulog ang kanyang anak sa loob, agad niyang sinabihan si Fui na iulat ang pangyayaring ito sa pamilya ni Petra habang tumatalon ito ng yunay sa kalaliman. Samantala, iminulat ni Patray ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakatali sa sahig habang isang magnanakaw ang nakaupo sa kanyang harapan na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong niya ito ng milyon-milyong tanong, ngunit ang kanyang mga katanungan ay hindi nasasagot. Ito ang nagpaisip sa kanya kung bakit nagpa siya ang talunan na mandurukot na ito na hanapin siya at kumuha kay Licorice habang ang tunay na target ay masayang ikakasal sa ibang lugar. Binalaan ng mandurukot si Patray na huwag lumaban or tangkaing tumakas dahil madali niyang wawakasan ang kanyang buhay. Napagtanto ni Patray na ang kanyang prioridad ay panatilihing ligtas si Licorice, kaya hindi siya makakagawa ng anumang mapanganib na hakbang. Samantala, pumasok si Kasirol sa butas at ginalugad ang kuweba ngunit lumabas sa lungsod mula sa isang lagusan sa ilalim ng lupa. Kakatuwa nga, wala ni isang tao sa paligid, at wala ring bakas ng kanyang anak. Pagbalik sa silong, sinisikap ni Patray na pigilan si Licorice na mataranta, at ang kanyang kalmado at nakakapagpakalmang tono ay nakatulong upang mapabagal ang mabilis na tibok ng puso nito. Nakaalis na sa silid ang magnanakaw na amo noon, naiwan ang isa sa kanyang mga alipores upang magbantay. Nagpa siya si Patray na gamitin ang kanyang ultra-gaslighting skills, nalaman na isang marangal na tao ang dapat na nag-utos ng kanilang pagdukot. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagdetective, naalala niya ang listahan ng mga pamilyang hinulaang aatake kay Petra, na nagpapaliit sa kanyang hinala sa Duke ng Armyre. Sa wakas, ginamit niya ang kanyang mahika upang sumulat ng mensahe sa kanyang ama sa mga lubid na nagbubuklod sa kanya, na nagpapadala nito ng diretsyo kay Kasirol. Samantala, umakyat muli si Kasirol mula sa butas, sinusubukang alamin ang misteryo. Kasabay nito, nawawalan ng mga marbles ang katulong ni Licorice habang ang kanyang ama ay masyadong abala sa pagpapakasal kay Petra upang magtuon sa kanyang isa pang walang kwentang anak na babae. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naabot ng mahiwagang lubad si Kasirol, na nagpapakita na ang salarin ay ang Duke ng Armyre at siya at si Licorice ay kasalukuyang nasa silong ng House Armyre. Agad na kumilos si Kasirol, pinapanta ang kanyang mga tauhan upang mag-recruit ng mga kakampi upang magmarcha patungo sa bahay ng Duke upang pagbayaran niya ang kanyang mga krimen.
Pagbalik sa silong, muling pumasok sa silid ang maton na boss na mukhang labis na nabigo matapos mapagtanto na dinukot niya ang maling kapatid na babae. Inihampas niya si Licorice dahil sa pagkainis, ngunit nagpakita si Patray sa harap niya upang pigilan ang tama. Ipinahayag ng boss na ayaw niyang may mga saksi sa nabigong misyong ito. Sa makatuwid, kailangan niyang tapusin sina Patray at Licorice. Itinaas niya ang kanyang espada at malapit nang hiwain si Licorice sa kalahati, ngunit naputol ang kanyang kamay. Tumangala siya upang makita na si Patray ay mahiwagang nakalaya na at nakatayo ng tuwid gamit ang sarili niyang espada, handang wakasan ang karahasang ito. Samantala, sumugod si Casirol sa House Armire kasama ang isang literal na hukbo sa likuran niya, na nakapalibot sa mansyon mula sa lahat ng anggulo. Ang tunog ng kanilang mga paa na tumatapak at ang kanilang sigawan ay maririnig hanggang sa likod ng silong na siyang nagpapanatag kay Patray. Nang malapit nang umatras ang magnanakaw, pumasok si Casirol sa silid, itinutok ang kanyang espada sa kanya. Pakiramdam ng lalaki ay ganap na nakulong at desperadong sinusubukang makahanap ng paraan palabas sa impyernong ito. Gayunpaman, ang silong ay partikular na idinisenyo para panatilihing nakakulong ang mga tao sa loob, na siyang laban sa kanya ngayon. Gayunpaman, mayroon siyang isang huling trick na natitira sa kanyang manggas. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lupa at nagcast ng isang spell, na lumikha ng parehong black hole tulad ng dati, tumalon papasok bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang sino man na gumanti. Di nagtagal, dumating si Fui at ang iba pang mga tauhan, at natuwa sila nang makitang buhay sina Patray at Licorice. Agad na sinamahan pabalik si Licorice sa kanyang ama habang sina Patray at Casirol ay naghihintay sa labas ng mansyon upang panoorin ang pagbihag sa duke. Sinamantala ni Casirol ang sandaling ito upang bigyan ang kanyang anak ng isang lektura tungkol sa kung paano maaaring magdulot ng kapahamakan ang isang masamang pinuno sa kanyang buong pamilya. Ilang sandali pa, nakatanggap sila ng tawag mula mismo sa hari, na gustong marinig ang tungkol sa insidenteng ito mula sa mga direktang sangkot. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Casirol at Patray na wakasan ang kanilang buhay kaysa maupo sa pagkabagot ng maraming oras sa mansyon ng hari. Kaya ipinatong nila ang responsibilidad sa mga balikat ni Fui habang hinahabol nila ang nakatakas na tulisan. Ang mag-ama ay nagsimulang maghanap ng walang ingat sa magnanakaw. Ngunit naalala ni Patray kung gaano kaina ang kanyang mahika noong ginamit niya ang kanyang spell. Napagtanto niya na wala na siyang sapat na mahiwagang enerhiya para lumikha ng isang mahabang tunnel. At dahil ang buong mansyon ay napapalibutan ng mga tao, wala nang paraan para makatakas siya. Napagpasyahan niya na ang lalaki ay nagkunwari lamang na nakatakas habang nagtatago pa rin sa ilalim ng hukay. Napatunayang tama ang kanilang mga hinala nang matagpuan nila siyang nagtatangkang gumapang palabas ng hukay. Nang mahuli siya, tinanong ni Patray ang lalaki kung ano ang pangalan niya at nalaman na si Strodel pala iyon. Pagkatapos ay hinamon niya ito sa isang tunggalian, hiniling sa kanyang ama na manatili sa likod. Tuwang-tuwa si Strodel na labanan siya, na labis na minamaliit ang kanyang lakas dahil sa kanyang edad. Tumalon siya kay Patray, sinusubukang pabagsakin ito sa isang malinis na atake, para lamang mapagtanto na ang kanyang espada ay naputol na sa kalahati nang maabot niya ang kanyang target. Agad na sinamantala ni Patray ang pagkakataong ito upang pigilan siya, isiniwalat na dati niyang inenchant ang espada para maging mahina upang hindi niya masaktan ang sinuman gamit ito. Pakiramdam ni Casirol ay isa siyang mapagmalaking ama, na pinupuri ang kanyang kritikal na pag-iisip. Gayunpaman, iniisip ni Patray kung kailan matutupad ang kanyang mga pangarap na lumikha ng isang lupain ng mga matatamis dahil ang lahat ng pagsasanay sa pakikipaglaban na ito ay dapat na humantong sa kanyang mga pangarap kalaunan. Pagkalipas ng isang buwan, isa pang seremonya ng kasal ang inayos para kina Iskwol at Pitre dahil ang nauna ay nasira dahil sa pagdukot. Si Patray ay abala sa pagpapatuloy ng kanyang trabaho sa pagdetektive at nalaman niya na ang lolo ni Petra ay kasangkot din sa pagdukot. Tila, sinasadya niyang magkalat ng maling impormasyon tungkol sa hitsura nito, na nagresulta sa pagdukot kay Licorice. Inaasahan niya na si Patray ay makakapagligtas sa kanya ng buo. Kaya sinasadya niyang isinugol ang buhay ng kanyang mas pangit na anak na babae upang protektahan ang maganda. Bukod dito, siya ang susunod na magmamana ng House Armire. Kaya ang pagpapakulong sa duke ay nakinabang din sa kanya sa pananalapi.
Ibinahagi ni Patray sa kanya ang lahat ng impormasyong ito ng harapan, ngunit inosenteng sinabi sa kanya na dapat na nilang kalimutan ang lahat ng ito ngayong tapos na ito. Sumunod, humingi siya ng malaking pera para matulungan ang kanyang sariling nayon na umunlad sa pananalapi, at napilitan ang marangal na lalaki na magbayad dahil alam niyang maraming impormasyon si Patray tungkol sa kanya. Nang sandaling iyon, nilapitan ng tatay ni Petre si Patray, tinanong siya tungkol sa kanyang mga plano para sa kasal. Sinabi sa kanya ni Patray na halos wala siyang plano para sa linggo, lalo na ang kasal, na sinasabing pag-iisipan niya ito kapag nahanap na niya ang tamang tao. Dito iminungkahi ng tatay na pakasalan ni Patray ang isa pa niyang anak na babae, si Lico Rice, dahil malamang na may trauma silang dalawa na nakulong sa silong. Hindi sigurado si Patray kung ano ang isasagot, at personal itong tinanggap ng lalaki. Tinanong siya kung sa tingin niya ay pangit si Lico Rice. Wala nang masabi si Patray at pinalala pa ni Casirol ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kasal. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumuko si Patray at pumayag, dahilan para pumalakpak ang mga tao dahil mayroon na silang dalawang kasal na dapat ipagdiwang. Nang araw na iyon, nang sa wakas ay nakatagpo ni Patray ang kanyang magiging asawa, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito kaganda, at unti-unting nawala ang kanyang mga pagsisisi. Sa salo-salo, binati ni Petre si Patray, sinabing dapat na niya itong tawaging ate ngayon. Samantala, tuwang-tuwa si Iskwell dahil legal na siyang kamag-anak ng kanyang pinakamalaking crush sa mga kilalang tao. Gayunpaman, labis nang nabibigatan si Patray, kaya nagdahilan siya para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Abala siya sa pag-iisip muli ng kanyang mga pagpipilian sa buhay sa balkonahe nang lapitan siya ni Lico Rice, na tila hindi naiintindihan ang konsepto ng personal na espasyo. Nakokonsensya na siya dahil sa sapilitang pagpapakasal kay Patray. Kaya, humingi siya ng paumanhin sa padalos-dalos na desisyon ng kanyang ama. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Patray na tunay siyang gusto nito at hindi na siya makapaghintay na makasama ito habang buhay. Dahil sa tuwa sa tugon na ito, inilabas niya ang isang gift bag, sinabi kay Patray na sinubukan niyang gumawa ng cookies gamit ang mga sangkap na ibinigay nito sa kanya. Mahinahon na natatakot si Patray para sa kanyang buhay sa pag-iisip na kumain ng isang bagay na gawa ni Lico Rice, ngunit pinigilan niya ang kanyang hininga at kinagat ito. Nakakagulat, ang mga cookies ay hindi naman masyadong masama, ngunit tiyak na mas kaunti sana ang asin na ginamit dito. Pinilit niya ang sarili na lunukan ito at sinabi sa kanya na masarap ito, na ayaw masira ang puso ng kanyang magiging asawa. Kinabukasan, umuwi si Casirol pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay, ngunit ang tunay na laban ay hindi pa natatapos. Mas gugustuhin niyang harapin ang 1,000,000 kontrabida kaysa harapin ang kanyang asawa matapos makahanap ng mapapangasawa para kay Patray nang hindi niya ito tinatanong. Kinakabahan, nilapitan ng lalaki si Agnes, sinabi sa kanya na may bagong babaeng sasama sa kanilang pamilya sa lalong madaling panahon, inililista ang lahat ng kanyang magagandang katangian nang hindi nagbibigay ng anumang karagdagang konteksto. Nabigla si Agnes nang marinig ito, hindi niya naunawaan ang sitwasyon at iniisip na nakahanap na ng bagong asawa si Casirol. Nagmakaawa siya rito na huwag siyang hiwalayan, sinasabing magiging mas mabuting asawa na ito sa hinaharap. Doon napagtanto ni Casirol na nagkamali siya ng husto. Kaya, agad niyang nilinaw ang hindi pagkakaunawaan. Nakakagulat, natuwa si Agnes sa balita, sinabing inaabangan niya ang pagkikita ng kanyang magiging manugang. Pagbalik sa kabisera, labis na nalungkot si Brioche sa balita ng kasal ni Patray. Talagang inakala niyang may pagkakataon siya rito dahil, sa kanyang palagay, ang edad ay numero lamang. Inilagay niya ang kanyang pag-iisip, nagteorya kung bakit ipapakasal ng marangal na lalaki ang dalawa sa kanyang mga anak na babae sa magkaibang pamilya. Napagpasyahan ni Brioche na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang malaking plano upang makakuha ng pabor ng publiko. Ipinagkatiwala niya si Petre sa isang pamilyang may mataas na antas upang palakasin ang kanyang katayuan sa politika, ngunit pagkatapos ay pinakasal si Lico Rice sa isang mahirap na pamilya upang mapanatili ang balanse. Gayunpaman, naniniwala si Brioche na ang kanyang pamumuhunan kay Patray ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya dahil lalaki siyang maging isang mahusay na ginoo. Nang ibigay sa kanya ang lupa ni Casirol 10 taon na ang nakalilipas, ito ay isang tigang na ilang at ang kanilang mga pagtatangka na magtanim ng trigo ay isang malaking pagkabigo.
Gayunpaman, si Patray ang gumabay sa kanila na magtanim ng beans, na nagpayaman sa lupa ng mga mineral na kalaunan ay nagbigay daan sa kanila na magtanim ng trigo. Bukod dito, ang personal na pakikipagtagpo ni Brioche kay Patray ay naging lubhang nakapagpaliwanag din, at humanga siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa gaslighting at manipulasyon. Pagbalik sa nayon, nakatanggap si Patray ng isang espesyal na paghahatid na puno ng sariwang pagkain na may isang kahon na naglalaman ng isang espesyal na halaman. Ipinaliwanag ni Patray na ang halamang ito ay lumalaki at nagiging isang puno na nagbubunga ng sariwang nectar, na maaaring gawing pulot. Ang kanyang mga kawawang kaibigan ay hindi pa nakatikim ng kahit isang patak ng pulot. Kaya, ipinaliwanag ni Patray kung paano ito magagamit upang magdagdag ng masaganang lasa sa kanyang mga panghimagas. Gayunpaman, ang puno ng nectar ay nangangailangan ng maraming tubig, samantalang ang kanilang nayon ay may tuyong klima at halos walang natatanggap na ulan. Kaya naman, nagpasya si Patray na gumawa ng imbakan ng tubig, na siyang mag-iipon ng tubig na gagamitin upang palagi ang diligan ang mga halaman. Samantala, binigyan ni Fui si Kasirol ng taunang ulat ng mga gastusin sa nayon, na nag-uulat na sa wakas ay nagkaroon na ng netong kita pagkatapos ng halos 20 taon ng patuloy na pagkalugi. Natuwa si Kasirol nang marinig niya ito dahil sa wakas ay nagbunga na ang kanyang pagsusumikap. Ibinibigay niya ang karamihan ng kredito sa kanyang anak na ang mahalagang kaalaman sa pagpapatakbo ng nayon ay napatunayang dahilan sa likod ng pag-unlad nito. Sa kabilang banda, ikinwento sa kanya ni Fui ang tungkol sa kanilang bagong-bagong nayon na kamakailan ay nakakuha ng 40 bagong residente. Nagpasya si Kasirol na maglaan ng mas maraming mapagkukunan sa bagong nayon dahil ang mga taong naninirahan doon ay nararapat din sa isang mas magandang buhay pagkatapos ng maraming taon sa digmaan. Nalaman din niya ang tungkol sa bagong pagkahumaling ni Patray sa puno ng nectar. Kaya, agad siyang lumabas upang mag-imbestiga bago pa man masangkot sa anumang gulo ang kanyang kakaibang anak. Samantala, hinayla ni Patray sina Mark at Lomi sa tuktok ng isang bundok, sinasabing ito ang perpektong lugar para mangolekta ng tubig ulan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang panloob na Saitama, Jin Agaya ang spell na nakita niyang ginamit ng Maton para lumikha ng mga butas sa lupa. Gamit ang kakayahang ito, sumuntok siya sa mga bundok, lumikha ng mga higanteng pagsabog pakaliwa at pakanan. Sa wakas, napunta siya sa isang imbakan ng tubig sa gitna, perpekto para sa pangungulekta ng tubig. Plano ni Patray na itanim ang puno ng nectar sa paligid ng imbakan ng tubig upang magkaroon sila ng patuloy na supply ng tubig. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ninanamnam ang sandali, iniisip ang masasarap na panghimagas na magagawa niya gamit ang kanyang pulot-pukyutan. Laking gulat niya nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang kanyang ama na nakatitig sa kanya at sa kanyang nilikha, na tila sisabog na. Ang kawawang Mark at Lomi ay naipit din sa galit habang si Kasirol ay binukolan sila na dapat sana ay naiulat na sa pulisya. Samantala, ilang oras na ang lumipas, ngunit abala pa rin si Brioche sa pag-iisip tungkol sa kasal ni Patray, iniisip kung paano niya ito mapapasok sa buhay nito. Iminungkahi ng kanyang katulong na pakasalan niya ito, ngunit sinabi ni Brioche na masyadong matanda na siya at masyadong bata pa si Patray para mangyari iyon. Gayunpaman, ang mungkahing ito ay nagbigay sa kanya ng isa pang ideya, na nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Pagbalik sa nayon, mabilis na pinalawak ni Patray ang kanyang ideya sa imbakan ng tubig, na lumikha ng mga buong dam at isang detalyadong sistema ng irigasyon, na nagbigay ng malaking pagpapabuti sa agrikultura ng nayon. Namangha ang mga taga-nayon sa kanyang kahusayan dahil ang kanyang mahika ay nagbigay daan sa kanya na magukay ng malalaking butas ng madali, mag-isa na nagsasagawa ng mga gawaing construction sa loob ng ilang araw, na karaniwang tumatagal ng ilang buwan. Samantala, habang inililibot ni Patray ang kanyang mga bagong proyekto, nilapitan siya ng kanyang kapatid na babae, na nagbigay sa kanya ng isang espesyal na sulat, ang masalimuot na sobre at ang mamahaling papel ay nagmumungkahi na ito ay mula sa isang maharlikang pamilya at inaasahan ng lahat na ito ay mula kay Licorice. Sinubukan ng lahat na tignan ang sulat, umaasang makabasa ng ilang mahahalagang detalye tungkol sa kanilang umuusbong na pag-iibigan. Sa halip, ang sulat ay lumabas na mula kay Brioche, na nag-imbita kay Patray sa isang espesyal na seremonya ng pagtikim ng tsaa, hinihiling sa kanya na dumalo upang magbigay ng kanyang mahahalagang opinyon.
Agad na naghinala si Patray dahil medyo kakaiba para sa kanya na imbitahan lamang siya. Samantala, isang bagong empleyado sa opisina ni Casirol na nagngangalang Nick Ulo ang nagsimulang magreklamo tungkol sa labis na trabaho at mababang sweldo. Lumapit si Patray kay Casirol, ipinaalam sa kanya ang tungkol sa imbitasyon ni Brioche at ang kanyang mga hinala tungkol sa buong sitwasyon. Sinabihan siya ni Casirol na pag-usapan ang bagay na ito sa kanya mamaya, sa halip ay ilihis ang kanyang atensyon sa mas mahahalagang bagay. Habang papasok si Lico Rice sa opisina, isiniwalat niya na naglakbay siya mula sa kabisera patungo sa nayong ito upang makasama ang kanyang magiging asawa. Nang makita siya, namula si Patray na parang kamatis habang nasa sabik pa rin na sa wakas ay magkakaroon na siya ng asawa ng mag-isa nang walang sinumang nagbabantay na matatanda. Mabilis na kumalat ang mga tsismis tungkol sa kasintahan ni Patray hanggang sa punto na naisip ni Lomi ang isang boss-level mature girl na nakatupi na parang bagong labahin ni Patray. Samantala, nilampasan ni Patray ang lahat ng lugar at dinala ang dalaga diretso sa kanyang tunay na pag-ibig, ang kusina, kung saan gumugugol siya ng maraming oras sa pagpuri kay Patray sa halip na hawakan ang mga damo. Kasabay nito, tinanong siya ng tauhan ni Haberek kung bakit niya ipinadala ang kanyang anak na babae sa nayo ni Casirol, isang lugar na ang ekonomiya ay pinag-iisa ng mga pag-asa at panalangin gayong hindi pa rin ito opisyal na nakatakdang magpakasal kay Patray. Ipinaliwanag ng lalaki na ginawa niya ito upang harangan ang anumang pakana na pinaplano ng lokal na drama queen na si Brioche ngayong inimbitahan na niya ang kanyang magiging manugang sa kanyang tea party. Bukod pa riyan, naamoy niya ang isang paparating na digmaan sa kanilang mga kapitbahay, ang pamilyang Lotterout mula sa malayo at ginamit ang huling onsa ng kanyang pagmamahal bilang ama upang ipadala ang kanyang anak na babae sa isang lugar na mas ligtas. Pagbalik sa nayon, si Lico Rice ay naglilibot sa kusina ni Patray, umaasang mapataas ang kanyang katayuan kahit papaano. Sa kasamaang palad, natuklasan niya na ang kanyang magiging asawa ay nagluluto ng mga pangmeryenda para sa konde, ang kanyang karibal sa pag-ibig, upang dalhin sa tea party. Gayunpaman, hindi niya ito hinayaang maapektuhan at sinimulan niya itong kulitin ng mga tanong tungkol sa kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil sa patuloy niyang pag-uuyam, nalaman niya na ang nayo na kanyang mapapangasawa ay napakahirap kaya kahit ang pagbili ng 1 kilong mansanas ay nangangailangan ng pagpaplano sa pananalapi, at isinasakripisyo ng kanyang magiging asawa ang kanyang baon para lang makuha ang mga mansanas na kanyang makakain ng libre. Kalaunan, matapos maubos ni Patray ang kanyang sugar syrup, ipinahid niya ito sa tray habang iniisip ni Lico Rice kung paano makakapagpamuka ang isang lalaki ng tinunaw na asukal na ganito kasaya at kasabik. Matapos tumigas ang syrup, inilabas ni Patray ang kanyang mga kasanayan sa sining sa antas ng nursery at umukit ng ilang mga hugis dito. At kahit papaano ay nabigyan ng kanyang mga kasanayan ang babaeng ito ng pinakamababang pamantayan. Ang makita si Patray na mukhang inosente at masaya habang nakatuon sa matamis na pagkain ay lalong nagpahulog sa kanya. Samantala, ang ina, kapatid na babae, at mga kaibigan ni Patray ay nagsasagawa ng isang lihim na misyon ng pag-eespiya mula sa likod ng mga pinto habang inaakala nilang kinokontrol ni Patray ang kanyang mga demonyo habang nag-iisa sa isang silid kasama si Lico Rice. Gayunpaman, ang lalaki ay labis na nakatuon sa kanyang mga matatamis, na nagpapasigaw sa kanila sa loob dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang kumilos, itinuturing lamang ito bilang isang workshop sa pagbibake. Nang handa na ang mga mansanas na candy, inanyayahan ni Patray ang lahat para sa isang pagsubok sa panlasa at agad na natuklasan ang pangkat ng pagmamatsyag. Nawala ang kanyang kapatid na babae at si Agnes mula sa pinangyarihan ng pagmamatsyag habang sina Mark at Lomi ay naiwan na nakatayo roon na mukhang nagkasala, handang harapin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, ang tanging parusa na kanilang natanggap ay ang pagbabawal sa pagsubok ng mga mansanas na candy, na sapat na bilang disiplina para sa kanila. Kasabay nito, tinanong ni Fui si Casirol kung maayos ba kay Patray ang pakikitungo kay Brioche ng mag-isa. Tiniyak sa kanya ng tatay na mayroon siyang lubos na tiwala sa mga kasanayan ni Patray, kahit na hindi siya masyadong sigurado kung paano kikilos si Lico Rice. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay dumating na ang malaking araw. At habang ang iba ay abala sa pag-uusap tungkol sa marangal na politika, abala si Patray sa pagkalkula kung gaano karaming mga problema sa pananalapi ang maaari niyang lutasin sa pamamagitan ng pag-auction sa napakamahal na mga dekorasyon ni Brioche. Dahil dito,
binigyan siya ng permanenteng stress na katulong ni Licorice ng karaniwang lektura tungkol sa pagbibigay ng higit na atensyon kay Licorice at mas kaunting atensyon sa mga matatamis, negosyo, at lahat ng iba pa. Ngunit nang sandaling iyon, nakita ni Patray ang isang kaakit-akit na larawan ni Brioche at naalala na iyon ang ibinigay niya rito bilang regalo, nagtataka kung bakit niya ito inilagay sa ganitong paraan. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti tungkol dito, nilapitan siya ng personal na butler ni Brioche at banayad na ipinaalala sa kanya na kumilos ng maayos. Ang banta ay tuluyang nasayang dahil ginamit ni Patray ang marangal na katayuan ni Licorice bilang libreng advertising at inihayag ang kanyang pinakabagong likha, isang garapon na puno ng matigas na candy. Di nagtagal, naubusan na ng purong asukal ang silid habang lahat ay nagsimulang kumain ng mga matatamis. At maging ang butler mula noon ay naging isang customer sa loob ng ilang minuto. Nang makitang gumagana ang kanyang plano, sinubukan ni Patray na palihim na magpasok ng isang panukala sa negosyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng libreng candy kapalit ng mas mababang buwis sa mga produktong may kaugnayan sa asukal. Ngunit pumasok si Brioche ng sandaling iyon, na sinira ang kanyang plano. Agad na nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat ng nasa silid. At nang magsimulang tumaas ang selos ni Licorice, nagmadali siyang lumapit upang magpakilala sa kanya habang binabalaan itong layuan si Patray. Sa kasamaang palad, ang katapatan ni Patray ay tumagal ng 3 segundo. At sa sandaling humingi ng pribadong usapan ang reyna ng kwento, sinundan siya nito na parang nawawalang tuta. Bukod pa riyan, sinabihan ni Brioche si Licorice na manatili sa labas dahil hindi naman siya interesado sa kanilang diskusyon, at sinabihan din siya ni Patray na sundin ang sinabi ng dalaga dahil ayaw niyang makaabala. Nang sila na lang dalawa, itinuro ni Patray kung gaano kaingat si Brioche, kaya ipinaliwanag niya na natural lang kapag isa siyang maselang maharlikang babae na nakikipagkita sa isang magic user. Hindi lubos na kumbinsido si Patray sa kanyang kapinuhan, ngunit hinayaan niya ito at nalaman ang tunay na dahilan kung bakit siya narito. Una niyang inalis ang atensyon niya sa pamamagitan ng mga candy at pagkatapos ay isiniwalat ang kanyang plano na magtanim ng kanilang mga sangkap, lalo na ang candy at pulot, sa kanyang nayon. Agad na tinawagan ni Brioche na kalokohan ang tungkol sa ideya, itinuro na ang kanyang nayon ay mukhang natalo sa isang laban sa agrikultura ilang taon na ang nakalilipas, ngunit kumbinsido siya na kahit papaano ay magagawa niya ito. Napagtanto na maaaring may nakatagong kita sa likod ng kanyang pinakabagong plano, nagpa siya ang babae na mas gugustuhin niyang sumabay sa alon kaysa maiwan at nag-alok ng kanyang suporta sa kanya, na malugod niyang tinanggap. Samantala, habang si Patray ang nagiging pinakamainit na paksa sa party, ang labis na imahinasyon ni Licorice ay nagsisimulang lumikha ng mga pinakamasamang senaryo na kinasasangkutan niya at ni Brioche. Kung ikukumpara sa kanya, mas magaling si Brioche sa lahat ng anggulo, at habang iniisip ito ni Licorice, mas lumalala ang kanyang nararamdaman. Sa huli, nagpa siya siyang lumabas ng bulwagan upang linisin ang kanyang isipan. Kasabay nito, abala si Patray sa pangangarap tungkol sa paggawa sa candy bilang isang imperyong pang-ekonomiya nang biglang itinuon ni Brioche ang usapan kay Licorice at sa kwento kung paano niya ito iniligtas. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung may nararamdaman ba ito para sa babae. Ngunit agad na namula si Patray, masyadong natigilan sa biglaang tanong. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon at niyakap niya si Patray mula sa likuran, idinidiin ang kanyang mga asset sa kanya at ayaw bumitaw hanggat hindi niya inaamin ang kanyang nararamdaman. Bago pa man maproseso ni Patray ang nangyayari, pumasok si Licorice sa mga ito, na nagbigay sa maruming plano ni Brioche ng agarang tagumpay. Ang masaksihan ng pakikipagsesyon ng kanyang magiging asawa sa ibang babae ang dahilan kung bakit tumakas si Licorice, habang napagtanto ni Patray na kahit papaano ay nagawa niyang sirain ang kanyang mga plano sa negosyo at ang kanyang buhay pag-ibig sa isang hapon lamang. Samantala, tinanong ng suplada na katulong kung paano siya naakit ng kanyang zero risk, ngunit sinabihan niya itong huwag nang pakialaman ang sarili at sinunod si Licorice. Kalaunan, natagpuan niya itong umiiyak sa hardin ng mag-isa, at nang subukang humingi ng tawad, agad itong pumasok sa self-doubt mode at sinimulang ilista ang lahat ng dahilan kung bakit sa tingin niya ay hindi niya kayang makipagkompetensya kay Brioche. Ayon sa kanya, mas maganda si Brioche, mas may kumpiyansa, mas kaakit-akit, at halos nananalo sa bawat kategorya bago pa man magsimula ang paligsahan.
Isinama pa ng babae ang kanyang sariling kapatid sa paghahambing at kahit papaano ay lalong lumala ang kanyang pakiramdam. Nang makita ito, napagpasyahan ni Patray na ang katapatan ay marahil hindi ang pinakamahusay na opsyon at sinabi sa kanya na gusto niya ito kung ano talaga siya. Sa kabila ng mga kahinahinalang pangyayari na nagdala sa kanila rito, tumanggo ang babae. Pagkatapos noon, para suklian ang ngiti niya, nag-teleport siya pabalik sa nayon habang ang iba ay naghahanda para sa pagbagsak ng romantikong buhay nito. Maya-maya, bumalik siya dala ang isang regalo at kahit na inaasahan ni Licorice ang mga bulaklak, nanatiling tapat si Patray sa kanyang tunay na pag-ibig, mga panghimagas at kumuha ng isang minatamis na mansanas na may maliit na pusong nakaukit dito na espesyal na ginawa para sa kanyang minamahal na kasintahan. Pagod na sa kakayahan ni Patray na gawing patalastas ng panghimagas ang bawat emosyonal na sandali, sa wakas ay sumuko na si Licorice at kumagat. Agad na ipinaalala sa kanya ng lasa ang kanilang unang pagkakataon na magkasama sa kusina, at bago pa niya mamalayan, muli siyang naging emosyonal. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Patray na ang mga mansanas na candy ay minsan tinatawag na mansanas ng pag-ibig at ginawa niya ito para mailagay ang lahat ng kanyang nararamdaman dito. Habang pinag-iisipan ni Licorice kung ang isang mansanas na may asukal at isang matamis na pananalita ay dapat ba talagang sapat upang burahin ang kapahamakan ngayon, hiniling ni Patray sa kanya na magtiwala muli sa kanya, dahilan upang agad siyang sumuko sa kanyang god-tier na kasanayan sa Riz. Nang maramdaman ni Patray ang matagal nang inaasahang pag-usad ng relasyon, sinubukan niyang gumawa ng hakbang, ngunit biglang nagpakita ang katulong para kunin si Licorice. Dahil nasaksihan ang mga taktika ng kanyang master sa pakikipagbabae, sinimulan ng bagong recruit na si Nick Ulo na kulitin ang naguguluhang si Patray hanggang sa magalit ito at nangakong dodoblehin ang kanyang trabaho kung sakaling kumalat ang balita tungkol sa nangyari ngayon. Pag-uwi, agad na inambush si Patray ng kanyang ina, na nagsimulang magpatawa sa kanya dahil sa mga walang kabuluhang pagsisikap na handa niyang gawin para kay Licorice, kabilang ang pagtalikod sa diplomatikong negosyo para lang gumawa ng mga matatamis para sa kanya. Pinakawalan lamang niya ito mula sa kanyang yakap ng kasawian nang dumating si Licorice, ngunit muli niya itong hinawakan para dalhin sa loob para sa ilang mga bagay. Matapos makaligtas sa interrogation arc, nailigtas si Patray ng isang bagong tasa ng tsaa mula kay Fui, na natuklasan na siya ay nagdisenyo ng premium na pambalot na papel para sa kanyang negosyo ng candy. Tila, matapos sadyang sirain ni Brioche ang kanyang mga pangarap na maging isang mayamang maharlika, sinusubukan niyang gumanti sa kanya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang reputasyon. Nang makarating ang balita kay Brioche, agad siyang naapektuhan ng kanyang pag-iisip dahil may mga bagong chismis na may gusto siya sa mga lalaking mas bata sa kanya. Kinumpirma rin ng kanyang tagapayo na ang nakakabahalang bahagi ng kanyang mga pinakabagong panukala sa kasal ay nagmula sa mga batang lalaki. Samantala, ang tagapayo ni Haberek, isang lalaking mukhang gawang kamay ng mga sinaunang Griego, ay naghatid ng ilang tunay na kakilakilabot na balita. Ipinaliwanag niya na ang Lord Eret ay nagpapakilos ng isang hukbo ng 30,000 kalalakihan at nagbabalak na umatake bago maging opisyal ang kasal ni Petre kay Iskol, na pagtanto na siya ay lubos na mapapahamak kung mangyari iyon. Agad na tinalikuran ni Haberek ang lahat ng kanyang pagmamataas at nagsimulang gumawa ng isang liham sa Catalysis, ang pamilyang kanyang kinakasama, upang humingi ng kanilang tulong. Sa ibang lugar, abala si Patray sa pagbibilang ng pera at buong pagmamalaking ipinaalam kay Fui na gagamitin niya ang kanyang kita mula sa candy at mga benta ng larawan upang bumili ng 100 kambing, gatasan ang mga ito, at gawing keso ang gatas na iyon upang mapahusay ang kanyang mga panghimagas. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya Fui na noong huling beses na sinubukan nilang mag-alaga ng mga kambing, ang lokal na ecosystem ay nabulok ng husto kaya't literal na naubusan sila ng damo. Gayunpaman, naniniwala si Patray na magiging maayos ang lahat ngayong mayroon na silang mga imbakan ng tubig. Sa katunayan, plano na niyang palawakin ang kanyang negosyo sa mga manok at baka, na naging dahilan upang magtaka si Fui kung mahilig ba siyang kumain ng karne. Nang marinig ito, tumugon si Patray na parang nagdeklara ng digmaan ang lalaki sa kanyang buong lahi at agad na pinagbawalan ang sinuman na hawakan ang kanyang magiging mga manok dahil kailangan ang mga ito para sa mga itlog, at ang mga itlog ay kailangan para sa bawat panghimagas na mas pinahahalagahan niya kaysa sa buhay ng tao.
Bilang pagtatapos, pinilit siya ni Patray na subukan muli ang lasa at iniharap ang kanyang pinakabagong vegan syrup. Humigop si Fui ng isang higop at agad na nabighani sa matinding tamis, na masayang itinuring ni Patray na isang ganap na tagumpay, dahil iyon ang plano niya. Nang araw na iyon, kinuha ni Patray sina Mark at Lomi para sa isa pang round ng ganap na walang bayad na trabaho habang nagtatrabaho sila sa isang juicer na idinisenyo upang kumuha ng mas maraming syrup. Medyo maayos ang takbo ng mga bagay hanggang sa dumating si Licorice nang walang imbitasyon at nagsimulang mang-abala sa lahat. Habang nahihirapan si Lomi na maabot ang tuktok ng press, hindi mapigilan ni Mark ang pagpapahiya sa kanya at pinagtatawanan ang kanyang timbang. Natural, agad siyang nakaganti dito, at nagsimulang magbunutan ang dalawa, at natapos ang kanilang away sa pagbagsak ng lahat sa lupa at pagkabali ng hawakan ng juicer. Dahil nasira ang proyekto, si Licorice, kahit na nahihiya noong una, ay nagmungkahi ng sarili niyang proyekto at nagmungkahi ng paggamit ng wine press sa halip na ang kanilang ginagamit ngayon. Agad na nagustuhan ni Patray ang ideya at nagmamadaling umuwi upang humingi ng pondo sa kanyang ama para sa isa pa niyang kakaibang mga proyektong may kaugnayan sa panghimagas. Sa kasamaang palad, pagdating niya, nadatnan niya ang kanyang ama at si Fui na may matinding ekspresyon, at ibinalita nila ang malungkot na balita na sa wakas ay sumiklab na ang digmaan, na nag-iwan sa kanya na labis na nalungkot. Ipinaliwanag niya na ang mga Loderet, na siyang mga kaibig-ibig na kapitbahay at matagal ng sakit ng ulo ng Barak, ay opisyal na inanunsyo na magmamarcha sila ng isang hukbo laban sa kanila sa loob ng ilang araw. Ang balita ay tumama kay Patray na parang isang truck habang ang katotohanan ng isang aktwal na digmaan ay biglang naging imposibleng balewalain. Pagkalipas ng ilang araw, habang abala si Patray sa paggawa ng cream para sa kanyang pinakabagong proyekto sa panghimagas, ang kanyang ama at ang iba pang mga lalaki ay nasa labas na nagsasagawa ng isang malupit na sesyon ng pagsasanay, pinapanood siyang nagsasanay ng parang ilang oras. Nagsimula silang magtaka kung ito ba ay isang lihim na pamamaraan sa pagpapalaki ng kalamnan na hindi pa nila naririnig. Gayunpaman, mapang-uyam na isinara ni Patray ang teorya habang ipinapakita ang kanyang perpektong pinong biceps. Inamin din niya na ang kanyang kinakain na puno ng asukal ay hindi rin nakakatulong sa kanya, kaya naman sinermonan siya ni Casirol na seryosohin ang kanyang mahinang kalusugan. Samantala, sa kampo ng kaaway, nagtipon ang hukbo ng Lodaro upang pag-usapan ang nalalapit na labanan. Naisip ng kanilang pinuno na malamang na napagtanto ni Haberic na ang kanilang pahayag na maghahatid ng 30,000 sundalo ay labis na pinalaki, na nagpapaliwanag kung bakit hindi pa niya hinihingi ang suporta ng Catalyst X. Ipinapalagay ng general na alinman sa wakas ay napagod na ang Catalysta sa paglilinis ng kalat ni Haberic sa lahat ng oras or ang pagmamataas ni Haberic ang pumihil sa kanya sa paghingi ng tulong sa simula pa lang. Gayunpaman, kumbinsido si Loderet na ito ang huli, at ayon sa kanya, mas gugustuhin ni Haberic na isugol ang lahat kaysa aminin na kailangan niya ng tulong. Gayunpaman, nangako siyang aayusin ang kanilang alitan ng tuluyan sa pamamagitan ng pagdurog sa kanya sa larangan ng digmaan. Habang iniisip niya kung paano niya gagawin iyon, dumating ang isang sundalo dala ang balita na si Isqual ay kasalukuyang nakatira sa sambahayan ng mga Haberic, na agad na nagbigay sa kanya ng isang masamang ngiti nang dumating ang pagkakataon. Samantala, pabalik sa nayon, ipinagpatuloy ni Patray ang kanyang hangarin na maging pinaka-overqualified na may bahay ng kaharian sa pamamagitan ng paggugol ng bawat libreng oras sa kusina. Sa isa sa kanyang mga sesyon ng pagluluto, dumaan si Licorice at sinubukang kumita ng ilang bonus points kasama niya. Ikinatwiran niya na ang bawat digmaan sa kasaysayan ay maaaring naiwasan kung mahilig ang mga tao sa matatamis tulad niya dahil ang lahat ay magiging abala sa pakikipaglaban sa sakit. Hangang-hanga si Patray sa lohikang ito kaya agad siyang nangako na gagantimpalaan siya ng isang cheesecake sa sandaling dumating ang mga kambing na kanyang hinihintay. Sa kasamaang palad, nalaman niya na ang kanyang mga kambing ay ninakaw ng isa pang manloloko na mukhang kinain niya lahat. Humihingi ng paumanhin ang mga ngalakal na siya ay pinagbantaan at walang ibang pagpipilian kundi ibigay ang mga kambing. Napagtanto niya na muling gumuho ang kanyang mga pangarap na cheesecake, hindi mapigilan ni Patray na isumpa ang kanyang malas. Sinabi sa kanya ni Casirol na kailangan na lang nilang harapin ito, itinuturo na may digmaan na nagaganap at ang pagkawala ng ilang kambing ay marahil ang pinakamaliit sa kanilang mga problema. Gayunpaman, tumanggi si Patray na tanggapin ang pagkatalo.
Sa galit na may some-ire sa kanyang mahahalagang plano sa paggawaan ng gatas, sumugod siya ng may buong intensyon na bigyan ng katahimikan ang magnanakaw, ngunit pinigilan siya ni Casirol bago pa siya makapagsimula ng isa pang digmaan at ipaalala sa kanya na hindi ninakaw ng Baron ang kanyang mga kambing, kundi binayaran ang mga ito. Samantala, ginamit ni Fui ang kanyang napakalaking utak at iminungkahing sumali sila sa hukbo ni Hoberic bilang mga karagdagang sundalo dahil magbibigay ito sa kanila ng pagkakataong mabawi ang kanilang mga ninakaw na kambing mula sa Baron. Agad na nagustuhan ni Casirol ang plano at labis na natuwa si Patray na tila bababalik siya sa kanyang huling anyo anumang oras. Habang naghahanda ang grupo na umalis, nagreklamo si Mark na gusto rin niyang sumama. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Lomi, itinuro na malamang na mas gugugulin niya ang oras sa pagrereklamo kaysa sa pagtulong. Samantala, nalungkot si Licorice sa biglaang pag-alis ni Patray, ngunit humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na mas mahalaga sa kanya ang pagsadyop sa kanyang minamahal na mga kambing. Sa ibang lugar, patuloy na nagtatakda si Iskwol ng mga record para sa debosyon, gumugol ng hindi malusog na oras sa paghanga sa larawan ni Petre bago tuluyang natigilan nang sa wakas ay makita niya ito ng personal. Nang sandaling iyon, lumapit si Hoberic sa kanila at tinukso si Iskwol para sa kanyang pinahusay na riz, natutuwa na makita kung gaano siya natutuwa para sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, ilang segundo lang ang itinagal ng kanilang oras bilang pamilya bago pumasok ang isang lalaki at ipinaalam sa kanila na ang hukbong Luther ay kumikilos na. Gayunpaman, natuwa siya na 10,000 katao lamang ang mga ito sa halip na 30 at sinabihan ang kanyang manugang na lalaki na maghanda na at pamunuan ang isa sa mga unit patungo sa harapang linya. Bagamat nag-aalangan noong una, sumang-ayon si Iskwol nang mapagtanto niyang mapapabilib niya si Petre sa aura ng isang sundalo. Samantala, plano ng tusong lalaki na paghiwalayin ang dalawang pamilya sa pamamagitan ng pag-atake kay Iskwol, na inaasahan niyang nasa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, tumungo si Iskwol sa larangan ng digmaan suot ang kanyang tier outfit habang hawak ang litrato ni Petra. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sina Patray at Casirol sa mansyon ni Hoberic upang sumali sa pulong ng digmaan. Habang sinusuri ang mga galaw ng kalaban, hindi maalis ni Casirol ang pakiramdam na may mali sa kanilang pormasayon, ngunit hindi niya lubos na matukoy kung ano ito. Gayunpaman, ginamit ni Patray ang kanyang mga kasanayan bilang bida upang ituro na ang kanilang mga tropa ay nakaayos sa isang depensibong posisyon kahit na naghahanda para sa isang pag-atake. Ang obserbasyong ito ay nakatulong kay Casirol na pag-ugnayin ang mga tuldok at sinabi niya na hinati niya ang mas maliliit na unit at ginamit ang mga ito upang maglunsad ng serye ng mga ambush kung siya ang namumuno sa panig ng kalaban. Nang matapos ang labanan at ligtas na nahila palabas si Iskwol, tumayo siya roon dala si Patray, nagpapasalamat sa kanya ng may tunay na ginhawa. Hindi nagtagal ang sandali, dahil natakot siya sa nakita niya ang lahat ng mga sundalong bumagsak dahil sa kanya, at ang kanyang ginhawa ay agad na nauwi sa kalungkutan. Ang larangan ng digmaan na ngayon ay tila isang sementeryo, at ang katotohanan ng kanyang mahinang pagpapasya ay mas tumama sa kanya kaysa sa maaaring mangyari sa sinumang kaaway. Sa ibang lugar, mapait na tinanggap ni Lord Eret ang pagkatalo, kinukonsumo ang kanyang pagkadismaya habang napagtanto niyang hindi lamang nakaligtas si Hoberic sa engkwentro, kundi nagawa rin niyang paamuin ang isang halimaw sa larangan ng digmaan tulad ni Casirol, na tila hindi patas sa kanya. Samantala, nakahinga ng maluwag si Hoberic at ipinahayag na mananatili siyang may utang na loob kay Patray dahil maaari na niyang harapin ang kanyang anak na babae ngayon. Gayunpaman, pinalaki ni Casirol at Patray ang papel ni Iskwol sa labanan, na inilarawan siyang mas kabayani kaysa sa iba. Sa kabilang banda, si Iskwol ay dinurog ng pagkakasala at pagkapagod at umalis para sa ilang oras na mag-isa. Dumating si Petre pagkatapos ng pag-aalala at pagkalito ngunit tuluyan siyang nawalan ng masabi kay Iskwol. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nasasaktan sa halip na iidolo siya, hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Ang laging nasa sabik na lalaki ay biglang nagmukhang talunan at napagtanto ni Petre na wala siyang ideya kung paano siya aaliwin. Nang sandaling iyon, humarap si Casirol kay Patray at nagtanong kung maaari ba niyang maiahon si Iskwol mula sa depresyon, katulad ng ginawa niya noon kay Mark. Gayunpaman, ang tanong na ito ay mas matagal na tumatak sa isip ni Patray kaysa sa inaasahan.
Sa pagkakataong iyon, hindi niya iniisip ang mga matatamis or kambing, kundi ang kung ano talaga ang maya-alok niya sa mga tao. Iniisip niya kung ano ang maya-alok niya kay Iskwell na kahit si Petra ay hindi maibigay sa kanya. At di nagtagal, napagtanto niya na ang mga matatamis ay palaging mas masarap kaysa sa mga babae at nagsimulang maghurno ng isa pang obra maestra. Di nagtagal, nagdaos si Haberek ng isang malaking pagdiriwang ng tagumpay habang si Iskwell ay nakaupo na parang dumadalo sa isang libing. Samantala, abala si Patray sa kusina, nagmamasa ng masa at nagbabalat ng mga mansanas ng may lubos na pokos. Palakas ng palakas ang mga kasiyahan sa labas, ngunit nananatiling nakahiwalay si Iskwell sa gitna ng karamihan, hindi kayang makibahagi sa katuwaan ng iba. Sa kabilang banda, sinubukan ni Casirol na palakasin ang loob ni Iskwell, sinasabihan siyang tumigil sa pagkalunod sa pagkakasala at ipagmalaki ang pagkaligtas sa labanan. Sa kasamaang palad, halos hindi niya matanggap ang mga salita dahil ang tanging nasa isip niya ay ang pagdanak ng dugo at ang sarili niyang mga pagkakamali. Sa sandaling iyon, dumating si Patray at hindi sinasadyang nakadagdag ng insulto sa pinsala sa pamamagitan ng masayang pakikipag-ugnayan sa kanyang biyenan. Gayunpaman, nakalimutan ni Iskwell ang lahat ng ito nang ibunyag ni Patray ang kanyang bagong likha, ang tartatan, at inihain sa kanya ang isang plato, na nagpapaliwanag kung paano ang napakasarap na pagkain na ito ay resulta ng pagkabigo. Nang hindi ito maintindihan ni Iskwell, ipinaliwanag pa niya na ang pagkain ay resulta ng isang nabigong pagtatangka na gumawa ng apple pie, dahil nakalimutan ng tao na ilagay ang crust sa ilalim, kaya inilagay nila ito sa itaas, na ginagawang bago ang pagkakamali. Dagdag pa niya na kahit ang mga pagkabigo ay maaaring maging isang bagay na hindi inaasahang maganda, at ang pag-iisip ng paulit-ulit sa mga pagkakamali ay nagalilibing lamang sa mga susunod na mangyayari. Ang sandaling ito ay nagtutulak kay Iskwell na magnilay-nilay hindi lamang sa labanan, kundi pati na rin sa lahat ng mga lektura ng kanyang pamilya tungkol sa hindi kailanman pagkabigo at palaging penanetiling perpekto anuman ang kapalit. Naalala niya ang mga taon ng mga inaasahan na nakapatong sa kanyang mga balikat at kung paano ang bawat pagkakamali ay itinuring na isang sakuna sa halip na isang aral. Nang magsimula siyang mag-isip muli, pumasok si Petra at sinabi sa kanya na natutuwa siya na nakabalik siya ng buhay, gaano man kagulo ang kinalabasan ng labanan or gaano man ang kapalit nito sa daan. Sa wakas ay naputol ang kanyang mga salita at naalis ni Iskwell ang kanyang pag-iisip na parusahan ang sarili, na nangangakong magiging mas mahusay na pinuno mula ngayon. Pagkatapos, nang hindi talaga kinikilala ang papel ni Patray sa lahat ng bagay, inanyayahan ni Iskwell si Petra na uminom kasama niya sa hardin, naganap na hindi pinansin ang kanyang pag-iral na parang si Patray ay suporta lamang sa kanyang personal na arko ng pagtubos. Kalaunan, umuwi si Patray dala ang lahat ng mga regalo at gantimpalang nakuha niya mula sa labis na mapagbigay na si Haberek. Habang buong pagmamalaki niyang ipinagmamalaki ang kanyang bulwagan, ipinaalam niya kay Fui na nanatili si Casirol kasama ang duke upang makipag-ayos sa pagbabalik ng kanilang mga ninakaw na kambing at tiyaking magbabayad ng malaki ang manlolokong baron para sa kanyang stunt. Ang nakakabahalang pananabik na ekspresyon sa mukha ni Patray habang inilalarawan ang nalalapit na pagbagsak ng lalaki ay nagparamdam ng kilabot sa gulugod ni Fui dahil malinaw na balak ni Patray na tamasahin ang bawat segundo ng anumang parusa na naghihintay sa baron. Bago pa siya matanong ni Fui, biglang sumulpat si Casirol mula sa kung saan at agad na nag-teleport palayo kasama si Patray. Ginugol ng dalawa ang natitirang araw gamit ang mahika upang ilipat ang lahat ng mga hayop na kanilang nakuha. At nang sa wakas ay nakita ni Fui ang mga resulta, muntik na siyang matamba sa kawalan ng paniniwala. Ang nagsimula bilang isang plano na magdala ng ilang kambing ay kahit papaano ay lumaganap sa nayon, na nakatanggap ng sapat na mga alagang hayop upang maging kwalipikado bilang isang maliit na zoo. Parang hindi pa iyon sapat, buong pagmamalaking isiniwalat ni Patray ang isang huling paghihiganti ng malamang na nabili niya ang mga kabayong binayaran na ng baron ng maaga, tinitiyak na naranasan ng lalaki ang eksaktong parehong kahihiyan at pagkadismaya na naramdaman ni Patray nang manako ang sarili niyang mga kambing. Ang labis na kawalang galang ng plano ay nagiiwan sa iilang nagtataka kung dapat ba siyang humanga or mag-alala tungkol sa maliit na tagapagplanong ito. Nang makumplito ang kanyang paghihiganti at nasiguro ang kanyang mga alagang hayop, agad na ibinalik ni Patray ang kanyang atensyon sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang kanyang mga matatamis.
Gamit ang mga mapagkukunang magagamit niya ngayon, matagumpay siyang nakabuo ng isang maayos na wine press na may kakayahang gumawa ng maraming dami ng matamis na syrup na kanyang sinusubukan. Dahil natuwa sa mga resulta, hindi siya nag-aksaya ng oras upang maisagawa ito. Kalaunan, naalala ni Patray na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga alagang hayop, kita, at mga panghimagas, na minsan ay nagpahinga mula sa kanyang walang katapusang mga proyekto. Lumabas siya kasama si Liko Rice para sa isang pinakahihintay na date, na nagbigay sa kawawang babae ng pagkakataong makasama siya nang hindi kinakailangang makipagkompetensya sa mga kambing, mga plano sa negosyo, or sa kanyang mga panghimagas.